Pero ngayon, libo-libo na. Alright? Next slide. How do you recognize a sect? It is founded within the last 100 or 150 years. Totoo, no? Ang Iglesia ni Cristo, 103 pa lang. Tapos, nagkakagulo na sila. Internal problem. Mamaya off the record, ikikwento ko sa inyo. Alright. By persons who claim to have been enlightened or inspired. Di ba? Si Ellen Goldwhite, nahulugan lang yata ng masitera sa ulo, naging propetisa na, no? Yung si Joseph Smith, nagpakita sa kanya ang anghel. Kaya, nalaman niya na yung tunay na simbahan nag-apostatize, nawala. Sounds familiar, no? Kopyang-kopya dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo, ang mga Pilipino hindi magpapatalo yan. Sinasabi ko sa inyo, yung mga labanan na pataasan, palakihan, pahabaan, lahat yan. Laging Pilipino ang panalo, pati sa relihiyon. Yung Amerikano, sabi ni Joseph Smith, nagpakita sa akin ng anghel. Sabi ng Pilipino, ni Felix Manalo, panis yan. Sa'yo, nagpakita lang yung anghel. Ako ang anghel. Talo pa rin yung si Felix Manalo nung taga Davao. Ikaw anghel lang. I am the appointed son of God. Di ba? Panalo yun. Pero ang pinakapanalo sa lahat, si Soriano. Ikaw anghel lang. Ikaw anak ng Diyos. Ako ang Diyos. Di ba? Ayan. So, laging Pilipino ang panalo. All of them claim to be enlightened or inspired. Si Felix Manalo, nagkulong ng 3 araw, paglabas, sugo na sa mga huling araw. Gawin nyo kaya, 3 araw huwag kayong kumain, kundi kayo malipasan ng gutom. O kung ano-anong maisip ninyo. Inspired yun, sabi nila. Diba? Nagkulong lang ng 3 araw, paglabas, siya nang sugo sa mga huling araw. Si Soriano, siya yung pantas na dukha. Tagakita. Ano kayang kinikita nun, ano? So, ang daming mga ganyan na mga claims. All of them claim to have a direct line to heaven. Inspired sila or enlightened. Okay. So, dami-dami niyan. So, by church standards, meaning by the standards of the Catholic Church, in comparison with the Catholic Church, ang mga sekta are rather small groups or congregations. No? They emphasize na maliliit sila. Kagaya ng Jehovah's Witness, which gather sa kanilang Kingdom Hall. Ang Iglesia ni Cristo, bagamat nagpapalawig sila, maliit pa rin compared to the Catholic Church. No? Kaya nga kung totoo ang claim nila na sila lang ang maliligtas, abay, aalog-alog ang langit niyan. Kukunti sila eh. Alright. Lalo na ngayon, kasi yung mga Protestant groups, like in America, they are competing for membership. Di na nadadagdagan. Paliit na ng paliit. Doon nga sa amin dito na lang sa Pilipinas, yan sa may Rojas District, merong UCCP Church yan, yung Faith Bible Church. Parang hindi na nadadagdagan. Kasi yun ang katotohanan ng demographics ngayon. Pa-shrink na ng pa-shrink ang mga simbahan, no? Mga churches, mga denominations. Okay. But they are small compared to the Catholic Church. And because they are small, notice, they impose on people and very demanding. Okay? Sa Jehovah's Witness, very demanding. And because of that, they are very diligent in giving their contribution, financial contribution to the church. Di ba? Yung Worldwide Church of God ni Armstrong, ganun din. Ngayon, nag-split na yon. Sunday Keepers na sila. Naging, nag-iba na rin sila ng pangalan. From the Worldwide Church of God. Kasi meron silang magazine on The Plain Truth. The Good News. I subscribe kasi free of charge yun. Kaya siguro sila na nalugi dahil lagi ako nagsusubscribe.
Hindi naman ako nila na-convert. Ayan. So, they impose on people. May alam ako, local church. Pag hindi pumunta, hindi sumamba ng Huwebes at Linggo, yung kanilang miyembro, pupuntahan ng diakono, kapatid, lamig ka na ba? Natisod ka ba? Kasi hindi nabaliktad yung tarheta. Very demanding. Pag eleksyon, sasabihin kung sino ang gusto maging presidente, maging senador. Totoo hindi? Totoo. Pero yan ang profile ng isang sekta. Alright? And their leaders have much influence and authority. Yung isa, alam ko, pag nagbe-birthday, October 30 ba yun? Kapatid ni Adrian ang birthday nung isa. Pag birthday ng Cardinal Tagle, wala ka man lang makita sa mga bayan na, Happy birthday, Cardinal Chito. We love you. I am one with Cardinal Chito. Walang ganon. Pag birthday ni Pope Francis, Happy birthday, Pope Walang ganon. Pero ito, pag nag-birthday, dati January 2, yung tumalikod, yung kanyang tatay, lahat mula apari hanggang hulo, lahat ng politiko may banner yan. Maligayang kaarawan ka, Eranio. Maligayang kaarawan ka, Eduardo. Mahal ka namin. Sila naman tuwang-tuwa. Tingnan nyo, nire-recognize tayo. Nire-recognize ang ating executive minister. Binabati sa kanyang kaarawan, pero walang kaarawan si Kristo. Binabati ng mga hindi nila alam, binubola lang sila. Dahil kung wala silang black voting, gagawin ba yun ng mga politiko? Hindi. Manigas sila. Diba? I'm just speaking the truth. This is reality. The sad fact of life. Alright. So they have influence and authority. Oh. Kaya niyan magpatawag ng mayor, gobernador, senador, kahit presidente. Lalo na pag malapit ang eleksyon. Traffic papuntang Diliman. Okay. So, each sect is convinced that it and only it possesses the truth about religion and salvation. Other religions are complete falsehood. They are anti-ecumenical and particularly anti-Catholic. Sabi nung isa, itakwil ang mga pari at mga ministro dahil yan ay sa demonyo. Kapag hindi miyembro nila, hindi maliligtas. Ganon sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Kaya si Brother Jerry, yung member ng St. Peter's Men's Society, muntik na maging Iglesia ni Cristo yan eh. Kaya lang yung nanay niya, deboto ng Nazareno. Nung kinausap niya yung ministro, paano yung nanay ko? Mukhang mahihirapan akong maakay maging Iglesia ni Cristo. Maliligtas ba siya? Sabi ng ministro, hindi maliligtas ang nanay mo. Masusunog siya sa dagat-dagatang apoy. Sabi ni Brother Jerry, kilala niyo yun eh, ma-attend din dito minsan. Sabi ni Brother Jerry, ay, hindi na lang po ako sasali sa inyo. Samahan ko na lang ang nanay ko. Kawawa naman, mag-isa siya doon. Di ba? So kapag hindi ka miyembro ng kanilang iglesia, masusunog ka sa dagat-dagatang apoy. Yung iba naman, are you saved, brother? Pag Katoliko ka, alam mo, tingin sa inyo, ay, he's unsaved. Dahil hindi ka born again. Di ba? Oh. Lahat yan, sila lang. Exclusive. Sila lang may katotohanan. Pag hindi miyembro, manigas. Kaya they are very anti-ecumenical. Tingnan yung programa ng Iglesia ni Cristo sa TV at sa radyo. Wala naman silang positive doctrine eh. Puro pang-aglahi, puro kasiraan ng Iglesia Katolika. No? Puro refutation ng ating doctrine. They have nothing positive to teach their members. Ganon din si Soriano. Di ba? Wala silang itinuturo na aral nila. Kundi, paninira sa pananampalataya ng iba. O kaya un-ecumenical. And we cannot delve into ecumenism with them.
Because it's impossible. Alright? And they are particularly anti-Catholic. Mga Seventh-day Adventist siya nagpalaganap na ang Papa 666. The whore of Babylon is the Catholic Church. Oh. Sumama na rin yung iba, sila Jimmy Swaggart noon. Assemblies of God, Pentecostal. Sa pulpito. All Catholics will go to hell. Dogma nila yun. Dogmatic pronouncement. Oh. So talagang, totoo yung sinabi ni Fulton Sheen, that is not just 1,000 or even millions who hate the Catholic Church. Okay? Wala kayong maririnig na mabuting ginawang simbang Katolika. Pati yung history, i-erase nila yung Inquisition, yung Crusade, and they will make it appear worse than it really is. No? Okay. Kapag may scandal sa simbahang Katoliko, viral yan. Pero kapag pastor nila, miniso, hash-hash yan. Diba? Sinasabi ko sa inyo dahil hindi ako gumagawa ng kwento dito. Okay? They reject the church. We don't need a church, brother. Only Jesus. Diba? Jesus alone. Mas totoo yan sa mga evangelical and fundamentalist sa Protestant side. Okay? It's sacraments, liturgy. Ayaw nila ng liturgy. Gusto nila letter H. Okay. Kasi okay na sila dun sa kanta, sermon. All Christian tradition. Bible alone. Pero may sarili silang tradition without admitting it. Okay? Oh, how they hate this woman. How they hate this woman. I was in Butuan. I just arrived yesterday. I went to a local bookstore there, malapit sa katedral. Meron din dito yung Philippine Christian Bookstore. Hindi ka makakita ng isang book on the Blessed Virgin Mary. So sa kanilang Christianity, Mary is insignificant, visually speaking, based on the books that they have. They don't preach about Mary. If they do, it is to question her perpetual virginity. It is to accuse her of committing sins because she's not the Immaculate Conception. They deny that she's even the Mother of God. But they proclaim that their Lord Jesus Christ is God. No? So they hate that woman. The saints, we don't need the saints. We just go straight to God. Tapos maya-maya lumapit kay Pastor, Pastor, can you please pray for my intention? Kala ko ba direct to God? Dumaan ka pa kay Pastor. Okay. Hindi nila kailangan ng Pope, ang bishops and priests. Okay? They accept only the Bible which they freely interpret. At ang resulta niyan ay biblical fundamentalism. Okay. Nakabasa lang ng Biblia, yung pangunawa niya, yun na yun ang tama. Hindi niya alam na merong exegesis. Kasi hindi naman sinulat sa Tagalog o English ang Biblia. At yung pananaw, yung biblical worldview, ang layo na sa pananaw natin. Wala nga dito, naghanap nga ako dito ng LOL. Wala. OOTD. Wala rin. Kahit momol. Wala. Kasi yan ay isa millennial. Di ba? You get the point? Sobrang far removed from our experience. So kung talagang ipo-fundamentalize mo, magkakamali ka dahil may context ang Biblia. So a text without the context is a pretext. Okay? Kaya maraming nagkakamali. You must be born again. Ibang pagkaintindi nila nun. Alright. Next. They are highly proselytist and intolerant. Ibig sabihin, napaka-zealous nila mangaral. Hindi ko minamasama yun. Masama lang ang loob ko sa mga Katoliko. Sa karamihan sa atin. Iniisip ko, bakit itong mga taong ito, ang kanilang aral, mali, pero masigasig sa pagpapalaganap. Pero tayo, totoo ang ating aral, tamad tayo. Kaya tayo natatalo pagdating sa
efforts ng evangelization. Di ba? Kahit yung mga komunista, yung mga extremists, yung mga aral nila mali, pero nandun yung passion. Di ba? Can you just imagine kung bawat Katoliko will have the same zeal as the Jehovah's Witnesses? Ni isa nga sa inyo, walang magbibenta ng libro ko house to house. Bigyan ko kayo komisyon. Oh. Hindi nyo gagawin yan. Umamin na tayo. Di ba? Ilan sa inyo ang bibili ng magazine ng Know the Truth ni Father Paul para i-distribute sa kapitbahay? Walang gumagawa niyan sa inyo. Pero ang inilalako natin, katotohanan. Pero yung mga Jehovah's Witnesses, nandun sila sa mga kanto-kanto. May stall. Oh, nakapostura. Nagdi-distribute. Tuwang-tuwa sila pag nagdi-distribute at kinuha mo. Ako naman kinukuha ko lahat para maubos na. Hindi na mapasa kamay ng iba at maligaw pa. Gawin nyo yun, ha? Kahapon sa airport, nakita ko inubos ko. Oh, meron akong kliyente sa Tarlac, INC. Nakikita nila na interesado ako magbasa ng pasugo. Sabi sa akin, gusto nyo ba yan, attorney? Sabi ko, oho. Sa'yo na. Ay, eto lang ho ba meron kayo? May isang box pa. Akin na lang ho. Tuwang-tuwa sila dahil na-evangelize. Hindi nila alam gagamitin kong referensya. Oh. You see, you get my point? They are highly proselytist. They have the zeal. Minsan ngayon umaakyat sa bus, hindi nyo gagawin yon. Sila aakyat, magbabasa ng konting Biblia, mangangaral, mangungulekta ng love offering. Hindi natin gagawin yon. And yet, ina-admire ko yung mga yon. Sabi ko, kung meron lang sanang Katolikong ganito rin. Dahil totoo ang ating pinapangaral, pero wala tayong zeal. But these people are also intolerant. Pustahan tayo. Kapag kinontra mo, nanggagalaiti. Ganun ang wala sa katotohanan. Sabihin ko sa inyo. Dahil kapag nasa katotohanan ka, cool ka lang dapat. Di ba? Kapag ikaw ang kabit, pag challenge ka, inis ka, hindi akong true wife. Pero yung misis nasa bahay, tahimik. Dahil siya yung may papel. Totoo hindi. Oh. Napaka-intolerant. One time, no ako'y estudyante pa, may mga Jehovah's Witnesses pumunta sa aming boarding house. Sabi dun sa aming landlady na nagtitinda, may tindahan siya, pwede ba namin kayong aralan? Ay, wag ako kasi maglalaba. Di ba, normally, gano'n naman palusot ng Katoliko. Ay, busy ako. Ganyan. Pero meron akong border dyan. Si Mars, kausapin nyo. Di akong pinain. Okay naman, pinapasok ko. Tapos, inaralan ako, nakinig ako. Hindi ko kinontra. Tapos na. Bago umalis, sabi akin, sa iyo na po itong awake, etc. Ay, salamat naman ka ako. Tapos, nung aalis na, sabi ko, bago kayo umalis, pwede bang magstay muna kayo kahit ilang minuto lang? Aakyat lang ako, kukunin ko lang yung Biblia ko. Kasi kako, pinakinggan ko kayo eh. Di wala na silang kawala, di umupo. Pagbalik ko, sabi ko, patingin nga ho nung magazine ninyo. Yung Kristo nila parang si April Boy. Nakapako sa poste ng Meralco. Diba? Parang kumakanta ng di ko kayang tanggapin. Diba? Ganun ang Kristo nila. Tama o hindi? Oo. Tapos, sabi ko, tama ba ito na nasa magazine ninyo? Ang sabi, kapatid, tama yan. Kasi hindi kami nagsasabi ng totoo. Hindi katulad ng mga Katoliko, mga sinungaling yan. May mga ganun pang mga parinig. Sabi ko, okay po. So, totoo ito Ay, totoo yung kapatid. Pairam nung Biblia nyo, yung meron silang New World Translation, tama ba? Yung makasanlibutang salin, yung bagong sanlibutang salin. Tama din ho ba ito? Ay, yung Biblia ho namin, dalisay ho yan, tama ho yan. Kung tama yan at tama ito, hindi dapat magkontrahan.
Ay, hindi ho nagkokontrahan yan. Tapos pinabasa ko sa kanila yung 20-25 ng 1. 20:25 ng 1. Sa Biblia nila, pero parehas din sa ibang salin. Ito po, 20:25 ng Juan. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ng Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako. Mga pako, plural. Pag sinabing mga, 2 or more. Yung kanilang picture sa kamay ni Kristo, isang pako lang. Sabi ko, akala ko ba kako, tama ang Biblia ninyo, bakit mali ang drawing? O baka tama ang drawing, mali ang Biblia ninyo. Sabi sa akin ng mga JW, alis na ho kami. Tapos pagdating dun sa may tarangkahan ng bahay, nagpagpag ng paa, kapal na mukha, akong pinagpagan. Di ba? Very intolerant. Kapag sila na, born again, gusto kayong aralan yan. Pero kapag hinira mo yung Biblia niya, tapos binasahan mo ng kontra sa talata niya, nanggagalait yan. They feel challenged. Tawag sa iyo, palibasa kasi unsaved. Or dati kang born again, nagkatoliko ka, kagaya ko. Tapos kapag medyo nasusupalpal mo, pag nag-uusap, backslider ang tawag sa iyo. Diba? They're intolerant. The Iglesia ni Cristo, kung gusto niyo makahanap ng kaaway, sabihan niyo Diyos si Kristo. Oh, magagalit. Hindi Diyos si Kristo, kapatid, tao! Sabihan niyo, manalista kayo. Hindi kami manalista, idedemanda kita. Diba? Eh tayo, kung ano-ano na nga pinagtatawag sa atin, okay lang. Smile. Because we are not insecure. We are so secure about our faith. Okay? So, very simplistic ang religiosity and piety and very emotional. Di ba? Napunan ninyo, mahilig sila umiyak-iyak. Oh. Kahit na sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid, nagpapasalamat kami sa Diyos. Opo, siya nga po. Dahil ginawa niya kaming mga iglesia ni Kristo. Opo, Ama. At hindi niya kami ginawang mga iglesia katolika na mga tampalasan, o Diyos. Opo, siya nga po. Tingnan mo yung mukha ng ministro, wala namang luha. Oh. Pero ganun, sabihin niyo na gumagawa ako ng kwento, ganun yung kanilang pangangaral talaga. Tsaka yung, opo, siya nga po. Lalo na yung mga Pentecostal, may mga panginig-nginig pa yan, no? Minsan pinapanood ko sa YouTube, sabi ko, pagbabatukan ko na to eh. Di nagawa ng Espiritu Santo yan. Alam mong hindi na sa Diyos eh, kasi wala ng human dignity. Oh, hindi lalapas tanganin ng Diyos ang dignidad ng kanyang mga anak. Amen? Nangingising, ganun-ganun na oh. Hindi ganon. Kapag tunay kang slain by the Holy Spirit, may grace pa din. Alam mo, ang sa Diyos ay hindi. They usually believe in the imminent second coming. Kapatid, magsisi na dahil ang Panginoong Jesus ay darating na. Opo, siya nga po. Yun ang panakot, mga millionaires. 70 Adventists, Jehovah's Witness, walang bukang bibigyan. Malapit na. Aba, ilang beses nang naghula ang Jehovah's Witness. Hanggang ngayon, walang natupad. Di ho ba kapag ang mga ngaral, ang propeta na nagsabi, naghula na hindi natupad, bulaan. Ilang beses na nila predict. O kahit yung Jesus Miracle Crusade, yung year 2000, naghintay na kay Kristo sa luneta dahil darating ng Panginoon. Pag-strike ng alas 12, wala pa. 12:01, walay, nga. Pero may mga naniniwala pa rin, kahit doon, glaring na panluloko yun. Diba? Ang Iglesia ni Kristo, ganun din. Kung may mga kamag-anak kayo na hindi pa kaanib ng Iglesia, I implore you, akayin ninyo mga kapatid dahil naralapit ang paghuhukom. Opo. Pag-uwi mo sa bahay, malungkot ka. Dahil yung tatay mo, katoliko, ayaw mag-convert.
So, masamang loob mo. Dahil yung tatay mo hindi maliligtas pagdating ng Araw ng paghuhukom. araw ng paghuhukom. Oh. So, yun, they always emphasize the imminent second coming of Christ. Sabi ko nga, darating na pala si Kristo, nangungulekta pa kayo. Aanhin nyo ang datum. Di ba, pag nandiyan na si Kristo, wala nang halaga yan. Ibigay mo sa akin. Oh, dahil ipapakain ko sa mga dukha. Gagamitin ko na pondo para sa mga taong inaapi. Yan ang problema. Of course, we Catholics believe in the second coming of Jesus Christ as part of our faith. But we don't lose sight of the fact na meron tayong social responsibility. Amen? Amen. Yun ang maganda sa simbahang Katolika, yung ating social doctrine. We are engaged, we are involved in the advancement and protection of the environment, in the defense of life, to stand against extrajudicial killing and human rights violation in our society. Hindi lang tayo nang hihintay na, Lord, dumating ka na. Hindi ho. Alam natin darating siya, but we must be engaged. No? Hindi natin kinakaligtaan ang ating obligasyon sa ating lipunan. O, sa kanila, collection pa more. Next slide. Okay. Ito naman ang gusto nila. The aim of the sects is to attract as many people as possible into their group. Siyempre, the more collection. Kaya nga, eto magpakatotoo tayo. Walang pupunta sa Payatas. Walang pupunta sa Baseco. Walang pupunta sa mga depressed area. Wala naman sila mahihita dun eh. Di ba? Pero yan, to attract as many people as possible. How do they do that? Sige. Anyway, mamaya pa yan. Through the use of mass media. Tayo, talong-talo tayo. Ang program ng Children of Light sa Radio Veritas, yung sa Know the Truth sa Radio Veritas, magsasara na sa Lunes. Last airing na. Walang suporta eh. Oh. Yung Know the Truth program namin, naku, pahirapan, paiyakan. No? Maraming nagsasabi, tutulong kami. But they cannot put their money doon sa endeavor na yon. Puro lang salita. TV Maria. Wala na nga yata tayong franchise eh. Ha? Oh, yung Catholic Media Network. Ang TV Maria, buti nga nagkaroon yan eh. Effort yan ni Jerry Castro, Defensores Fidei. Okay? Inilakad yan kay Cardinal Rosales. Dahil siya noon yung Vice President ng Dream Cable. Nilakad niya para magkaroon. Dahil otherwise, wala tayong present sa TV. Pero tingnan mo naman, ang Iglesia ni Cristo, halos lahat ng high channel kanila na. Si Soriano, may sariling TV station yan at radio station. At lahat ng mga protestante, meron sila. Tayo wala. Napag-iiwanan tayo. And yet, we are so proud to say, we are the true church. Pero ayaw nating i-share. Nakakalungkot lang. No? Sorry for me to say this, but this is a prophetic message. I'm not afraid to tell the truth. Even if I have to speak the truth to power in the church. Okay. Balikan natin yung kapatid. Yung unang slide. Bakit malalakas ang mga sekta? Kasi ngayon, religion is less important than before because of secularism. And so, yung mga sekta nakakapag-attract yan because they experience meron silang religious experience doon na hindi na nila nakikita sa lipunan. No? Kasi pag nag-born again ka, you'll feel special. Brother, yes, sister, the Lord loves you. Amen. Amen ako dyan, brother. Oh. And now turn away from your sin in Jesus' name and accept Him as your personal Lord and say yes, amen. Authentic religious experience yun, hindi ko minamasama. Doon nila nakuha na hindi na naibibigay ng lipunan.
This is religious sociology and anthropology. Mayroong sense of insecurity in the world today. Economics, politics. Hindi mo nga alam, paglabas mo dyan, baka matukhang ka na eh. Oh. So kapag mayroong sense of insecurity, naghahanap ka ng mapagkakapitan. Tama? That is forever constant. And you can find that in God. Sad to say, nahanap nila yan, hindi sa Catholic Church, kundi doon sa masigasig. Masigasig na mga sekta na sa kanilang pangangailangan, yun yung lumapit. Yun yung lumapit. Ang kasalanan natin, mga kapatid, sin of omission. Meron tayong obligasyon, hindi natin ginawa. Kaya itong toko, it's not about them, it's about us. Pangalampag. Alright? There is a lot of confusion in religion, morals, values, and so on. Kaya kapag umanib ka sa isang sekta na very imposing, bawal uminom. Ayun, ganon. Bawal manigarilyo. Mas gugustuhin mo yon. Di ba merong mga ganon? As if naman tinuro sa simbahang Katoliko na magpakasenglot ka. Di ba? O magyosi ka hanggang magkalang cancer ka. Wala namang ganun eh. Alright. Sex, eto, have big financial resources and are able to use mass media and propaganda widely. Why? These sects, these denominations are small, but they think big. We Catholics, we are big, but we think small. My God, 50 pesos na lang pinagmamaramot nyo pa. Di ba nag-viral sa Facebook? Dahil sa isang parokya, naglagay na ang pamisa, ni-raise na from 20 to 50. Abay, ni-resent ng mga parisyoner. Eh, samantalang kung makapag-load. You see? Yung tinatawag ni Brother Peter na scarcity mentality, na parang yun ay kabawasan sa atin pag nagbigay tayo sa simbahan. Hindi mo mabibili ang misa. Infinite ang value niyan. Eh, syempre, may cost ang simbahan. May kuryente yan. Ina-appropriate lang doon sa gusto mag-offer na baka naman pwede kang tumulong. At yung itutulong mo halagang 50 pesos, pero kung makalanta ka ng burger steak na mas mahal, wala kang problema doon. Kapal na mukha. Diba? Ganon tayo mag-isip. Kaya yung mga project natin sa parokya, kailangan natin magpabingo. Dahil, totoo, kailangan natin magpabingo. Pa-ballroom. Taran, taran, tarararan, tararan, tararan. I love you, baby. Kailangan natin si Father yung nauuna doon, oh. Kasi para ma-attract yung mga tao mag-join. Oh. Hindi natin kailangan gawin yan if we are generous. We are generous. Can you imagine? Minsan nga, gusto kong kinukomputan ng mga ito eh. Nung nagpabinyag, magkano binigay sa simbahan? Aber nga, sabihin na natin, nagbigay 1.5. Alright. Nung nangumpisal, wala namang bayad. Nung nagpakasal, dahil maarte, 5,000. Mas mahal pa yung bulaklak kaysa sa bayad sa simbahan. Sige, let's say 5,000. So, 6,500 na. Nung namatay, pinamisahan, 1.5. So, magkano na yon? 8,000? Oh. Sa buong buhay mo, 8,000 lang na ipasok mo sa simbahan. Samantalang, hindi ko nababanggitin, alam niyo na to, merong pasalamatan, tanging handugan, may lagak, may abuluyan. Pag kinumpute mo, milyon-milyon sa buong buhay niya. Samantalang ikaw, 8,000 lang, natigo ka. Oh. Kaya meron silang gano'n, no? Balik natin yung kapatid. They are able to use mass media and propaganda widely. Ang Iglesia ni Cristo may TV, may radio, halos lahat kanila na, may pasugo pa sila. Yung Jehovah's Witness, the biggest printing press in the world. Yung Sabadista, meron din yan. Lahat yan. Okay? Next.
They use mass media extensively. Okay? Tayo naman, dyan mass media pa, ibig sabihin traditional media. Gamitin natin ang social media. Hindi yung pang-bash na mga kaaway natin. Wala tayong mapapala dyan. Yung puro chismis ang laman ng ating Facebook account. Hindi ko po binabasa at hindi ko po nila-like. Ina-unfriend ko po. At binablock ko po. Kasi hindi natin nagagamit yung mass media, yung social media sa dapat. Di ho ba sa new evangelization, pwede nating gamitin yon? Ano man lang makapag-share ng isang magandang quote from the Bible, a saying of a saint, no? Yung mga advocacies ng simbahan. Hindi naman you want to sound pious, di ba? Kung mag-comment tayo, let's be constructive. Hindi yung tayo-tayo nag-aaway-away. Nakakalungkot dahil oportunidad for evangelization ginamit natin para makasama ng ibang tao, ng ating kapwa. Yun ang evil ng social media dahil ginamit natin sa mali. Okay. They have well-planned and organized strategy. Mga parokya natin, mga organization natin, hindi ganon. Lagi ko nga sinasabi, isang mandated organization sa simbahan, they have been doing the same things all over again. Hindi naman nagiging successful. Hindi ba it's about time ma-realize natin, if we keep on doing the same things with the same results, we're not effective? Kaya nga may pastoral ministry. Dapat we have to professionalize also. No? Okay. Sex, stress, small, and fraternal communities. Ito, nasusolusyonan nito ng mga charismatic groups. No? Kahit papano. At may mga parokya na meron na ring warm and personal relationship kasi meron silang ushers, yung hospitality ministry. Di ba? Sa Ayala Alabang, sasalubungin ka kapag naka-off-shoulder ka, medyo merong bakuna look ka, yung labas ang ano mo, kunti na lang sasaksakan ka ng bakuna, lalapitan ka ng mga very charming ladies. Hi, sister, would you mind if I put this shawl on you? Hi, it's okay, thank you. Di ba? Oh. At least, nare-realize natin yung pangangailangan. Because we have to feel we are brothers and sisters in the community. You should know the person next to you. Okay? Dahil kapag hindi natin nararamdaman, mahahanap nila yan sa iba. Okay? Next. Ayan, emotion, mysticism, spirituality, and concrete commitment. Importante din yan. Tayo, wala tayong mga commitment sa simbahan. Next slide. Eto. Bakit tayo is to be blamed for the proliferation of sex? Let's look at ourselves. Kumbaga, introspection. Magpakatotoo na ika nga. Kasi ang Panginoon, He will be harder on us during judgment. Because to whom much is given, much is expected. And judgment will start in the house of God. Tatanungin niya tayo. Amen? Kung anong ginawa natin at hindi natin ginawa. Ang ating mga misa, liturhiya, communities, groups, parishes, and apostolate are not inviting and appealing. Tingnan nyo sa mga parokya, puro na lang mga thundercats. Sila nagmi-meeting. Wala na mga bata. Di ba? Paano pag namatay na sila? Wala na yung organization. Isa yan sa mga nangyari. Totoo hindi? Okay? Not inviting and appealing, they lack warmth and fraternal spirit or sense of belongingness. No? Sa mga charismatic communities, nare-remedy yan. Yung you belong to the family. Di ba? So every parish must have this in mind in their pastoral planning. Na hindi dapat alien ang mga miyembro ng parokya. Kilala natin dapat. Okay? You need a very pastoral priest to do that. Doon sa amin sa probinsya, we had a priest. Kilala niya kung sinong may sakit sa barangay. Dahil naiikutan niya, pinupuntahan niya. No? At ini-involve niya rin yung community sa mga ganong gawain.
Okay. Catholic preaching, religious instruction, and group meetings often don't put enough emphasis on spirituality, conversion, commitment, and deep religious dimension. Kaya naman, mga Katoliko, they might find it in a born-again fellowship. Okay? So, sa mga parokya, dapat yung mga prayer meetings, ayusin. No? Kaya ako naniniwala yung renewal movement in the church, yung charismatic renewal, has done so much to remedy the situation. Okay. Minsan nga, kahit na sabihin natin na we have issues with Bo Sanchez, but we cannot deny the fact na yung feast niya, di ba, is attracting people. Nasa fringes na yan eh. Konting tulak na lang, mag-iglesia na yan eh. Di ba? Nareremedyohan. Okay. Next. Eto. We lack basic Christian formation. Catechesis natin, apakahina. Lalo na sa public school. Awang-awa ako sa mga katekista. Pero sa kanila may Sunday school. Nagbo-volunteer, abogado, judge, justice, doktor. They teach on Sunday school. So, yung pangangaral ng mga yan. Sa atin, ilan lang ba ang organization na may ganito? Defensores. Di ba? Oh. So at least dito, apologetics na. Medyo advance na ng konti sa catechesis. No? So we lack basic Christian formation. Totoo naman ho yan. Kahit sa Catholic school. Kala mo, pinapasok mo sa Catholic school, Catholic doctrine maaaralan. Hindi. So may problema talaga tayo. Kasi hindi na naging presence of evangelization yung Catholic school. So it's something that we have to look into. Next slide. Yan, lack of biblical training. Diyan tayo natatalo. Pag binuklatan ka ng Biblia, for God so loved the world, ay naku, wala na, tiplukan na. It is by faith that you are saved, not by works, so that no man can boast. Ay, tapos na. Magaling sila sa ganon. No? Mga talata. Tayo hindi. Yung Biblia natin, amoy amag na talaga. Meron pa nga ako nakikita naka-display. Meron na ditong itlog ng ipis. Ibig sabihin, hindi na bubuklat. Pwede naman magsimula, no? Pag 2018, New Year's resolution ninyo sana lahat, bumili ng Daily Bible Reading Guide. Tapos meron kayong sariling Catholic Bible translation. Umpisahan nyo January 1. Liturgical yun eh. Kasi yung nasa Daily Bible Reading Guide, yan yung pagbasa sa misa. So, pag simba mo, kahit hindi maganda yung pagbasa ng lector, commentator, aware ka na kung ano yung reading for that day. So, kapag sinundan natin yan, in 3 years time, nabasa natin ang buong Biblia. Okay. Lalo na sa apologies, talaga ang labanan dyan, talata. No? Dahil kapag puro ka bersikulo laway, kapitulo daldal, abay, hindi makikinig sa iyo yung ibang sekta. Okay. Eto, aminin na natin to mga kapatid. Indifference of the clergy. Walang pakialam si Father. Karamihan ng mga Katolikong umaalis, hindi naman doctrinal. Wala naman silang pakialam kung anong ibig sabihin ng hypostatic union eh. Wala naman silang pakialam sa transubstantiation o kaya sa perpetual virginity, no? Umaalis yan dahil nakasamaan ng loob yung pare o kaya madre o taong simbahan, lalo yung mga miyembro ng KBP, kapisanan ng mga banal sa Pilipinas. So, dahil napaka-sensitive natin, nasinghalan ng Mother Butler o kaya nung kung sino man do, nataraya ng Legion of Mary, umaalis. So, totoo ho yan. Indifference of the clergy and other church workers also. So, we have to be very sensitive. Ako, maraming mga pari na nakasakit ng aking damdamin. Dami nun kung bibilangin ko. Pero mas iniisip ko, mas marami ang mga paring matino. Amen? Mas marami ang nakatulong sa akin, spiritually speaking, kaysa sa nakasakit sa aking damdamin. Yun na lang iniisip ko dahil kung hindi, baka kumaripas na rin ako ng takbo.
Okay. Lack of Catholic witnessing. Scandals in the church. Siya paborito pa naman din ng media. No? Kapag si Monsignor nahuli, ay nako, pagpipiestahan yan. Pero yung ministro nahuli sa Pasig, Separation of church and state po, bawal po. bawal na. Pag Katoliko, pwede. Hindi pong i-viral. Yung nahuli sa Pasig na ministro, ang nakahuli, abogado, naka-church niya, at ang kasama sa court, Victoria, asawa ng abogadong miyembro niya. Hinash-hash. Nung nilabas sa news, hindi pinangalanan kung anong sekta at hindi sinabi kung anong klaseng ministro. Pero kapag Katoliko, labas agad. Minsan nga kahit hindi pa Katoliko, sinasabi, pare, nahuli. Ayun pala, aglipayan. Opo. Episcopal yan. Nakita niyo yung bias? Okay, anyway. So, let's go to the next slide. Okay, eto na tayo sa tatapusin ko tong mga talks ko na to sa mga iba-ibang sekta bago tayo mag-break para maganda yung open forum. Kasama natin ang kapatid na Adrian sa ating pamamahayag na mga dalisay na aral ng salita ng Diyos. No? Yung talagang marubdob na pamamahayag sa loob ng iglesia Ni Kristo. Katolika. Dito tayo. Ano yung mga sects in the city? Ano yung mga principal sects in the Philippines today? Una dyan, of course, yung kauna-unang tatag sa Pilipinas. Iglesia Filipina Independiente. Okay. Natawag ngayon ay Philippine Independent Church. Galit sila sa Kastila, pero ang title ng kanilang church in Spanish, Iglesia Filipina Independiente. Okay. Doon lang, kapatid. Huwag ka muna dyan. Masyado ka namang excited. Ang founder talaga niyan, bagamat officially nakalagay ang alam natin, Aglipayan, pero ang founder talaga, si Liloy. Si Don Isabelo de los Reyes, na isang mason. At isang labor leader. This is an offshoot of the Philippine Revolution. Pero alam niya sarili niya na hindi siya pwede mag-lead ng simbahan. Kino-op niya si Gregorio Aglipay. Alam niyo, ito si Gregorio Aglipay, siya na yung pinakamataas na rank ng Filipino clergy at that time. He was already vicar in the Ilocos, Nueva Segovia. Minsan, yung pride talaga, no? Kung naghintay siya, nakaprocess na sa Roma yung kanyang appointment to be the first Filipino bishop. Nasulot. Hindi nakapaghintay. Gusto ko nga sana kung buhay na ako nung kakantaan ko to ng kay Ted Ito eh. Basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Ganyan ang nangyari sa kanya. Imbis na appointment ang lumabas, bull of excommunication ang napala. Pope Leo XIII. Kasi hindi naghintay. Napakiusapan. In fact, si Isabelo de los Reyes, ang una niyang inoperan, si Monsignor Jorge Barlin ng Albay. Sabi ni Monsignor Barlin, nunca es una iglesia esquismática y diabólica. Nunca. Nagtaray ang lolo mo. Hindi niya tinanggap. Schismatic and diabolical church. Walang ecumenical sensitivity. He became the first Filipino bishop na dapat sana ay si Gregorio Aglipay. At alam nyo ba na si Isabelo de los Reyes, bago namatay, ay nagbalik loob. He died in good standing with the Catholic Church. Hindi nila pinopropagate yung katotohanan na yan. He returned. He died in peace, fully reconciled with Holy Mother the Church. He abjured his
participation in the Aglipayan Church. Ito naman si Aglipay. Pinapuntahan niya ng mga obispo, mga Heswita pa nga na bumalik ka lang. You don't have to separate with your wife kasi dispense na siya, kumbaga kasi nagano na. We will give you comfort that befits your stature. You can stay in UST, so on and so forth. Tapos, pinadalhan siya ng paring Heswita para kunin yung kanyang confession. Something happened. Nakalimutan ng pari na bigyan siya ng absolution. The very reason why he came. You know what's my point? God cannot be mocked. It is a terrible thing to fall in the hands of the living God. Imagine, that was the reason why he came. Tapos, all of a sudden, parang nag-mental block yata yung pare. Hindi siya ginawaran ng absolution. Pray for him. Pray for him. Especially for the Aglipayans now. No? Ako pinagdarasal ko na bumalik na sila. Pwede namang gawa ng paraan eh. Meron akong model para dyan. Yung ginawa sa mga Episcopalian. Naalala niyo yung lecture ni Caloy? Yung mga dating Anglican, Episcopalian na bumalik. No? Aayusin lang natin yung doktrina. Konti lang naman kasi ang Aglipayan, akala mo katoliko na eh. Amoy katoliko, mukhang katoliko, naka-vestment, nagna-national anthem nga lang sa misa. Mahilig din sa mga santo, sa prosesyon. Aayusin mo lang ng konti. Ngayon, yung mga pari nila, ordinahan mo dahil hindi naman sila totoong pari. They can keep their wife. Parang ganon yung sa Anglican rite. Bumalik na sila. Kasi ito po, kaya nagkaroon ng Philippine Independent Church dahil ito yung kasagsagan ng revolusyon. Diba? 1896 revolution. This is the only lasting legacy of the revolution that stands. Pero ang Aglipayan Church divided into 14 major groups or even more. Hindi na po sila united. Hati-hati na. Okay. Ngayon, itong Philippine Independent Church, ano yung pinaglalaban nila? Tatlo lang naman eh. Tatlo lang. Una, Philippinization of the clergy. Pangalawa, secularization of the clergy. Pangatlo, vernacularization of the liturgy. Wala na silang pinaglalaban sa ngayon eh. Sa totoo lang, di ba? Kumbaga, the reason for them to exist is already over. Na-achieve na. Kaya dapat, eto naman yung CBCP, mag-reach out na. Usap na tayo. Si Pope Benedict, ginawa yun sa mga Anglican. Usap tayo. Sakay na. Diba? Super ferry. Usap na. O, kasi number 1, Philippinization of the clergy. Lahat ngayon ng mga parokya, karamihan, ano na, Pilipino na ang kura. Kasi nung mapanahon ng mga Kastila, ang kura, mga fraileng Kastila. Okay. Mga obispo natin ngayon, mga Pilipino na. Yung mga religious orders, pati nga Dominican, may Dominican Philippine province na eh. Pati yung mga major superiors, Pilipino na rin. So, Filipino church na talaga, ang local church sa Pilipinas. So, na-achieve na yun eh, Philippinization. So, wala na silang dapat pang ipaglaban. Amen? Second, secularization. Kukunti na lang ang parokya na hawak ng mga religious orders. Karamihan na yan, diocesan. Sa mga mission territory, mangilan-ngilan na lang. Minority na lang. In fact, kami dati sa Daraga, Albay, OFM kami. Ang nagbinyag sa akin, fraile pa, si Fray Servulo San Martin. Grabe yun. Pag nag-sermon yun, akala mo nabuhay si Padre Damaso, dumadagon doon. Pati nga yung parish na yon is now diocesan. Tinurn over na ng OFM. So, na-achieve na rin yung second purpose. Secularization. Maging secular priests. Pinaglaban din niya ng Gumbursa. Yeah? And we recognize that. We say amen to that.
Okay? At yung pangatlo, vernacularization of the liturgy. Kasi noon, traditional Latin Mass. Dominus vobiscum. Diba? Ganon. Oremus. Nakakarinig lang yung altar boy. Kaya yung mga tao sa likod, nagro-rosaryo. Because of Vatican II, meron na tayong vernacular masses. Kung Bicolano ka, pag nagsimba ka sa Albay o kasi sa Naga, maintindihan mo na. Bago siya darahon sa kagadanan, nasayangin ako sa rugaring nabuot, nagkuha siya nin tinapay. Isa lang problema ko, pag misang Tagalog, hindi ako nakakasagot. Sa isip ko English. Or Abaginoong Maria, hindi ko memorize. Buti pa Spanish or Latin or Bicol. Kasi hindi ko language eh. At least, meron tayong vernacular. May Iloco, Iligaynon, and so on and so forth. So, yung tatlong pinaglalaban nila, meron pa ba? Wala na. Na-achieve na ho yun eh. Sabi sa batas, cessante ratione, cessat ipsa lex. When the reason for the law ceases, the law itself ceases. Wala nang saysay. Dahil wala na yung kanilang pinaglalaban. Yung kanilang pinaglalaban, katarungan para kay Cadencio, nakuha na. Okay? Kaya lang, may gusto lang ipakita sa inyo dito. Ha? Ito naman, in all fairness and candor and honesty, hindi naman ito sa pag-aglahi sa kanila. Pero yung inconsistency. Lumaban sila sa Espanya dahil gusto nila Philippine Independent Church. Ayaw pala nila sa Roma. Gusto nila sa Canterbury. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Nagpa-admit ang Philippine Independent Church sa Anglican Communion. Di ba inconsistent yun? Gusto mong independent, ayaw mo sa Roma. Tapos doon ka naman sa Canterbury. Oh. Bakit nangyari yon? Ito kasi po ang nangyari. Si Gregorio Aglipay marunong yon. Alam niya ang theology niya, hindi siya magiging high-ranking prelate na Pinoy, short of being a bishop, kung hindi siya marunong. Alam niya sa puso niya at kinamatayan niya na mali ang ginawa niya. Dahil walang nag-ordain sa kanya, walang nag-consecrate sa kanyang obispo. Kumuha siya ng 12 tao, karamihan doon laymen, nagpapatong ng kamay, consecrated na as a bishop. Sinong niloko niya? May obispo bang nagkonsagra sa kanyang obispo? Wale. Dala niya yon sa kanyang puso hanggang mamatay na siya ay ubi-ubispuhan. Oh. At alam yun ng mga Aglipayan. Kaya ang nangyari, 1940s after the war, alam nilang wala silang totoong obispo. Therefore, wala silang totoong pari. Therefore, wala silang totoong misa. Wala silang totoong Eucharist. Lahat yan ay pagpapanggap. You're nothing but a second-rate trying hard. Copycat. Diba? Alam nila yun eh. Alam ng leadership nila yun. Kaya ang ginawa, para maremedyohan, kumuha ng Anglican bishop, pinapunta sa Pilipinas para i-consecrate lahat ng mga obispong Aglipayano. Di ba ginisa nilang kanilang sarili nilang mantika? Dahil yung Anglican bishop, wala ring holy orders yon. Kagaya nung ni-lecture last time, di ba? Kung paano naputol yung holy orders sa Anglican Communion. At diniklara na yun ni Pope Leo XIII. Putol na. Alam niyo yung history, di ba? Hindi ko na uulitin. Okay. And then, may problema pa. May problema tayo sa kanilang baptism. Kasi kapag aglipayan yan, hindi tayo sigurado na Kristiyano yan. Alam niyo kung bakit? Kasi dati, sinusunod naman nila yung pagbinyag, Trinitarian formula. Kapag ganon, valid yon. Tubig. Tapos, I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kaya lang nagkaroon sila ng faction at eventually, yun yung naging majority. Naging Unitarian sila. Nakita nyo?
Pag walang pagkasi ng Diyos, gumigewang ang aral, naging Unitarian sila. So nagbibinyag sila, I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. Invalid yun. Kaya akala ninyo, nakasutana, mahilig sa santo, pumupunas-punas din sa puon, akala ninyo katoliko, hindi. Akala nyo kristyano, hindi rin. Dahil hindi valid ang kanilang baptism. At hindi tayo nakakasigurado kung ano na yung kanilang ginagamit ngayon. So medyo questionable yan. Kaya kapag aglipayan, dapat binyagan uli. Okay? Klaro ba sa inyo yan? Maraming naluloko kasi yung impression na mukha silang katoliko. In fact, ngayon sasabihin nila, okay lang kayo magsimba sa katolik. Ang tawag nila sa katoliko, Romano. Okay lang magsimba kayo sa Romano pag walang aglipay. Sila din, hindi nila alam yung mga finer points of theology. May mga lugar na may stiff neck ang mga santo. Alam niyo kung bakit? Sa Marikina kasi, merong simbahan diyang aglipayan, merong katoliko. Pag Holy Week, halos magpalyahan yung mga nagpo-prosesyon. Kaya yung mga puo nila nag-iisnaba din. Dito rin sa sa Santo Niño de Pandacan, alam niyo yan, there was a time na sabay ang prosesyon ng Romano sa Aglipay. Tapos laging halos muntik na magpang-abot, ready na kasi yung sa Aglipay, sa kanila yung ivory. Yung sa Romano Katoliko, sa kanila yung kahoy. Kasalanan yun ng Donya. Ipagawa siya ng ivory, ayaw naman ng mga tao, kaya sumali na lang siya sa Aglipay, nagpagawa sila ng sarili nilang simbahan. Pero ngayon ecumenical na. Papunta na tayo dun eh. Alam mo, yung sa hinabahaba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang balik. Sana magkaroon lang ng initiative ang CBCP. Hikayati na, mag-usap na. Kasi nakita ko yan sa Pandacan. Ang nagpo-prosesyon na lang ngayon, yung sa Romano. Yung Santo Niño de Pandacan na kahoy. Yung mga aglipayan nandun sa kanilang simbahan, naka-full pontifical regalia yung kanilang bishop. Ganon. May hawak pang crozier, naka-mitre pa, nakahintay doon sa kanilang simbahan. Tapos pagdaan ng prosesyon ng Katoliko, magre-repeke din sila. Tutugtugin yung kanilang kampana. Tapos susunod na lang. Di ba, ecumenical? Ganun na rin lang naman palang gusto. Uwi na. Di ba? Uwi na. Baby, di na ako galit. Uwi ka. Okay. Next. Klaro sa inyo yon. Klaro sa inyo. Kaya hindi ko masyadong inaano to eh. Dahil feeling ko, hindi man sa panahon ko, sa panahon natin, in God's time, babalik yan. Amen? Wala nang saysay yung pinaglalaban. Alright. Ay, kailangan natin mag-break. Okay, mag-break muna tayo. Sige, sige.
Okay. So let's resume now. Short announcement lang before we resume. We have our Christmas party on December 9, 8:30. Graduation din po natin yon. And meron po siyang contribution per head, 350 pesos per head. And may dress code po tayo. So, orange po yung susuot natin. During graduation po any orange na presentable kasi meron tayong misa nun. So, mas maganda yung disente as much as possible. And, of course, we are asking for contribution again for the support para hindi naman mamatay yung Defensores PD. Meron pa siya next year. Makakasama pa natin si attorney. Pwede pa tayo mag-refresher next year. And siguro sa open forum, you have option. Pwede kayong humingi ng slip sa akin for question. Or kung kaya nyo magtanong na lang kayo ng kay attorney. As much as possible related sa topic, pero kung papahintulutan din ni attorney, pwede rin kung may time pa, yung off the topic. Yan lang po, thank you. Ibibigay ko na ang mic kay. Okay. Okay, let's resume. Merong picture ng Holy Trinity sa harap. Actually, sa mga bahay ng INC, may mga picture sila ni Felix, Eranio at ni Eduardo. Doon nga sa pinupuntahan ko sa Tarlac, muntik na akong mapaantanda. Akala ko imahe ng Santissima Trinidad. No? Okay. So anyway, punta po tayo sa Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila, this was founded on July 27, 1914. In reality, the INK was founded and registered with the government on July 13, 1917 as a corporation. Okay? At nakalagay doon, in the sitio of Punta Santa Ana, jurisdiction of the City of Manila, Philippine Islands, the associates of the society called Iglesia ni Cristo assembled and unanimously agreed on the following: that the said society should really be called Iglesia ni Cristo and that the same should have as objective to form a corporation under the laws of the Philippine Islands. That the founders of this society are Felix Manalo, domicile at Taguig Rizal, Philippine Islands, Pedro Inocencio, and so on and so forth. So doon sa kanilang original document that was filed on July 13, 1917, klarong-klaro, si Felix Manalo, isa sa mga founder. Kaya they cannot claim that they are founded by Jesus Christ, by their very own admission. Ngayon, bakit July 27, 1914 ang ginugunita nila? Because Manalo, on July 27, 1917, applied for the Iglesia ni Cristo, this time as a corporation soul or a unipersonal corporation. What is a unipersonal corporation or a corporation soul? Siya yung korporasyon. Si Felix Manalo mismo. So in effect, dinisolve niya yung Iglesia ni Cristo na filed noong July 13 na isang korporasyon. This time, corporation soul ang nangyari. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit lagi dapat Manalo ang pinuno. Because Manalo himself is the Iglesia ni Cristo as a corporation soul. That's the legal entity that exists. Okay? Now, sino yung tagapagtatag nito? Ang pangalan niya talaga ay Felix Isagun. Ang Manalo, apelyido ng nanay niya.
Hindi ko alam kung nag-file siya ng petition for change of name kasi illegal yan sa batas ng Pilipinas. Meron tayong anti-alias law. Ewan ko kung bakit niya nalusutan to. Siya ay si Felix M. Isagun. Bakit niya ginamit ang apelyido ng nanay? Hindi siya illegitimate son, by the way. Kaya dapat talaga gagamitin niya yung apelyido ng tatay niya. Bakit niya pinalitan? Ginawa niya na lang Felix Y. Manalo. Again, that is contrary to Philippine law. Okay? That's contrary to Philippine law. Dahil si Manalo ay may pamahiin. Naniniwala siya, kagaya ng mga Romano, nomen est omen. That your name is an omen. In other words, yung personality mo ay nakikita sa iyong pangalan, nasasalamin. Ang ibig sabihin ng Felix, in Latin ay masaya, happy. Kaya nga sa Kastila, Feliz. Feliz Navidad. Diba? Tapos Manalo, sa Tagalog ay nagwawagi o nagtatagumpay. Eh sana pala kung ganyan ang paniniwala niya, wag na lang Felix Manalo, Winnie Manalo. Okay. So pag pinagsama, masayang nagtatagumpay. No? See, he already had that grandiose vision of himself as someone who is a victor. Okay. The Iglesia ni Cristo's doctrines are more of negation or denial rather than positive doctrines, as I said. Puro ito pagkontra kung anong pinaniniwalaan ng mainstream Christianity. Lalong-lalo na ng Iglesia Katolika. Kaya huwag kayong magtaka kung sa palatuntunan nila, mas madalas inuupasala nila, tinutungayaw ang Santa Iglesia Katolika kesa magpaliwanag ng kanilang doktrina. Kahit sa kanilang mga babasahin katulad ng pasugo, no? Katulad ng pasugo, meron yata sa Biblia niya ni pasugo. Biblical naman ng pasugo, kapatid ni Adrian, di ba? Sa Proverbs, pakitingin nga dyan sa Kawikaan. Dito po sa Kawikaan 26. Sais. Mahilig sa mga sais-sais. Yung mga nagbibigay po ng ganitong pasugo. Oo. Ano po ba yung sinasabi ng Biblia? Tungkol sa Basahin mga natin. Baka naman biblical naman talaga. Ibig sabihin Basahin ng po pasugo. natin. Basahin natin. Huwag tayong magpaliwanag. Basahin lang. Basahin natin. Okay, Basa basahin lang. lang. Okay, sige. 26 ng Kawikaan. Anong sabi? Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamamagitan. Nababasa po. May pasugo po. So May meron po pasugo. talaga pasugo sa O, Biblia. palakpakan nyo naman mga kapatid. Meron po eh. Ituloy ang basa. Ulitin ko pa ha. Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamamagitan ng kamay ng mangmang, naghihiwalay ng kanyang mga paa at umiinom sa kasiraan. Kaya puro kasiraan ng Iglesia Katolika ang nasa laman. Pakita mo nga yan. Ayan o. Lahat ng mga artikulo. Sa ngalan ng Ama Ayan. at ng Anak Ng anak. at ng Apo. Meron. Kompleto Ayan. po. Meron po. So, 3 generations. Opo, 3 Okay. generations po. So, yung principal doctrine sila, una, denial of Trinity. Hindi nila maintindihan kasi ang ibig sabihin na, iisa lang ang Diyos. Kung ang Ama Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, ilan ang Diyos? Lalabas tatlo ang Diyos. That's the heresy of tritheism. Di ba? Which we don't believe. Kaya sa mga debate nila, Christology man yan o Trinity, laging unang tanong, ilan ang Diyos? Siyempre, sasagot natin, isa ang Diyos. Ang Ama ba ay Diyos? Opo. Ang Anak ba ay Diyos? Oo. Ang Espiritu ba ay Diyos? Oo. Ilan ang Diyos ngayon? Tatlo. Di ba? Ganon. Hindi nila maintindihan that in one God there are 3 divine persons. Okay. So sa kanila, tatlong Diyos yun. So denial of the Trinity. If you deny the Trinity, automatically, they will deny the divinity of Christ. Si Kristo'y tao, hindi Diyos. That sets them apart from the other Christian denominations.
Oo nga naman. Sounds logical to me. Dahil kapag tinuro ko rin na si Kristo ay Diyos, ano pa pagkaiba ko sa mga mainline Protestants? Di ba? Marketing. Sa economics ang tawag yan, comparative advantage. Competitive advantage. Para maiba. Kaya naintindihan ko, it's logical. Pero paninindigan nila yan. Na makilala kanila Ama na nag-iisang Diyos na tunay. 17:3 ng Juan. O, yung Ama lang ang Diyos. Ayan. So, babasahin nila lahat ng talata na may binabanggit na si Kristo ay tao para patunayan na hindi siya Diyos. Yun ang kanilang Christology. Okay. Hindi naman tayo nag-o-object na si Kristo ay tao. Meron ba ditong naniniwala hindi tao si Kristo? Lahat naman tayo naniniwala. Kaya lang, ang fallacy na yan sa logic is false, the fallacy of false dichotomy. Porque binasa mo, pinatunayan mo na si Kristo ay tao, hindi nangangahulugan na hindi na siya Diyos. Tama? Kasi ang ating pananampalatay, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Okay. So therefore, the Iglesia ni Cristo is Neo-Arian. No? Aral ni Arius na kinondem na noong 325 AD ng Council of Nicaea. Okay? Kapag binasa mo yung John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God, yung word daw doon, yung salita daw doon ay panukala. Plano lamang ng Diyos. And the Word was made flesh. At yung plano na yon ay naging si Jesus. Pero yun daw ay parang blueprint ng isang engineer. Plano. May plano bang nakakakita? Ayan. So, yun ang kanilang paniniwala. At ilalaban nila yan ng pukpukan. Okay? They will rise or fall on this false doctrine. Okay? And never make the mistake na pagkausap ninyo siya, dadagdagan ninyo ng Iglesia ni Kristo ay naniniwala na si Kristo ay tao lamang, magagalit sa inyo. Hindi namin sinasabing si Kristo ay tao lamang. Kayo may sabi niyan. Dahil pag sinabing lamang, parang ibinababa naman namin ang kalagayan ng Panginoong Kristo. Hindi ho. Si Kristo ay tao, period. Hindi siya Diyos. Alright? At kagaya ng Mormon, sila ay naniniwala na ang Iglesia Katolika ay ang tunay na iglesia. Nang pasimulay, siya'y tunay na iglesia ni Kristo. Ngunit ito'y natalikod. So they believe in total apostasy. Ibig sabihin, yung simbahang tatag ng Panginoong Hesukristo noong 33 AD, yun ang tunay na iglesia ni Kristo at yun ang simbahang Katolika. Pero paglipas ang panahon, dahil na-corrupt yung aral ng mga demonyo, nawala ito sa lupa. Natalikod. Naglaho na parang bula. Hindi lang sila sure kung kailan yon. Noong 325 AD ba, sa Council of Nicaea, nung panahon ba ni Constantine, ni Justinian, o noong 1870. Iba-iba yung sinasabi ng kanilang pasugo. No? Kung hindi nga sila sigurado doon, abay nang huhula. Diba? Pero, mag-ingat kayo dahil may mga talatang gagamitin yan. Kagaya ng Acts 20, 28 to 30. Pero sa mga talatang babanggitin nila, pakaingat kayo dahil may panlilin lang. Dapat quick ang iyong pag-iisip. Dahil sa mga talatang yon, walang binabanggit na ang buong simbahan ay lubusang natalikod. Ang sinasabi, may mga natalikod. Totoo naman yon. At isa na dun si Felix Manalo. Amen. Kasi nga sabi sa binasa natin kanina, nagsilabas. Hindi sinabing nanatili sa loob at nalipol ang simbahan. Itong aral na ito ng mga Mormon at ng Tito Vic and Joey, yan po ay insulto sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay blasphemy.
Yan po ay pamumusong. Dahil nung sinabi niya sa Matthew 16:18 to 19, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Categorical yon. Ngayon, kapag sinabi mong natalikod, nagsinungaling si Kristo. Tama? Pangalawa, inutil si Kristo. Hindi niya kayang protektahan ang kanyang simbahan na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya hindi ko ho ito mabili eh. Hindi ko ho ito pwedeng kagatin eh. Dahil ang pinag-uusapan dito yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Kasi kung tatanggapin natin yan, sinungaling ang Panginoong Hesukristo. I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Eh kung natalikod, eh di naman yan, ninagapi ng impyerno ang simbang tatag ng Panginoong Hesukristo. Walang Kristiyano ang dapat na tumatanggap ng ganyang aral na iniinsulto ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko matatanggap yan. Dahil ang Kristong pinaniniwalaan ko ay pwede kong panghawakan ang kanyang salita. Amen? I can trust in His Word because it is His Word that gives me assurance of eternal life. Doon sa Matthew chapter 28, no? Verse 20. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo, kapatid ni Adrian? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. makakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig mong sabihin, kung natalikod ang simbahan, sino nang kasama ni Kristo? Wala na, mag-isa na lang siya. Tapos bigla na lang sumulpot, 1914. Oh. Remember, sa aral ng Iglesia ni Kristo, kapag walang Iglesia ni Kristo, walang kaligtasan. Pag hindi ka kaanim ng Iglesia ni Kristo, hindi ka nabautismoan, hindi ka maliligtas. Ang tagal ho nun, Chong. Bago yung 1914, ni isang kaluluwa walang naligtas. Napakasama ng Diyos na yan. Amen. At kasama sa mga manginginig, mangingisay, yung nanay at tatay ni Felix Manalo. At idadagdag ko, isa sa napahamak at hindi maliligtas si Ginoong Felix Manalo mismo. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi siya nabautismuhan sa sarili niyang iglesia. Dahil ang aral ng Iglesia ni Cristo, dapat mabautismuhan ka sa Iglesia ni Cristo para maligtas ka. Si Felix Manalo hindi nabautismuhan eh. Yung founder o yung kinasangkapan na mensahero, sugo sa mga huling araw, mangisay. Hindi rin maligtas dahil hindi nabinyagan. Ang paliwanag nila ganito. Remember, si Kristo nagpabinyag. Bakit si Manalo hindi? Si Kristo may kababaang loob, nagpabautismo kay Juan. To think na mas mataas si Kristo. Sabi nila, si Juan Bautista nga na nagbabautismo noon. Sinong nagbautismo sa kanya? Abay, malay ko. Ang pakialam ko doon, ang layo ng analogy. Bakit? Kasi hindi kailangan ni San Juan Bautista ng bautismo para maligtas. Dahil bahagi siya ng lumang tipan. Para maging bahagi ng covenant sa Old Testament, circumcision. Kaya hindi niya kailangan yun. And besides, yung bautismo ni San Juan Bautista is baptism ni Bautista, baptism of repentance. Hindi yun yung sakramento na ikaliligtas. Diba? So para lamang mapagtakpan ang katotohanan na yung kanilang sugo, kung ia-apply natin yung kanilang doktrina, ay hindi naligtas. Kalunos-lunos. Amen. Ano pa? Ang ginawa ni Felix Manalo sa Sini Perla sa Maynila, inimbita niya yung mga Metodista, mga protestanting pastor, tapos nagpapatong siya ng kamay. Papatong ng kamay. Yun daw ay pagkilala sa kanyang ministry bilang pastor at ministro at pastor ng Iglesia ni Cristo. Pero may aral sila.
na ang mga paring Katoliko at ang mga pastor na Protestante ay ating iwaksi dahil sila ay mga alagad ng demonyo. So, ibig sabihin, nagpapatong siya ng kamay sa mga alagad ng demonyo. Totoo? Amen? Amen. Amen. Ngayon, nagpapakilala siya, sugo. Kaninong sugo siya? Sugo ng demonyo. Kasi yun ang pumatong sa kanya eh. I don't make this up. Ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Oh. Kaya the nerve, sugo sa huling araw. Wala na ho tayong inintay na sugo. Ebreo 1:1. Hebreo 1:1. Ito po ang sinasabi. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito Panahon pa ng mga apostol huling araw na. Sino daw? sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Nakita ninyo, yung pagpapakilala ni Felix Manalo na sugo sa mga huling araw ay pagkakamkam. Ito'y pagnakaw ng isang kakanyahan na taglay ng ating Panginoong Hesukristo. Remember what is the meaning of an Antichrist? Is a substitute Christ. The very identity of the Lord is being usurped by this man. Hindi siya yun. Si Kristo na ang kahuli-huli ang sugo. Wala na tayong hinihintay pa. Kasi lahat ng gusto nating malaman sa ikaliligtas natin, ipinahayag na ng Panginoong Hesukristo. Kaya insulto po sa Panginoon yan. Parang sinasabi, where you failed, Jesus, where you failed, I succeeded. Di ba napakalaking katampalasanan? Pangangamkam ng kakanyahan ng Panginoong Hesukristo. At may tawag po ang Biblia dyan eh. Pasintabi po sa kanila. May tawag dyan ang banal na kasulatan. Dito natin babasahin kay Propeta Jeremias. Yang ginagawang yan ni Ginoong Manalo. Sa 23:30 ng Jeremias, ano ang sabi? Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ang tawag doon ng Biblia, pagnanakaw. May patotoo nga po, kapatid na Marvin. Kung itataas lang po natin sa naunang bersikulo sa 21, ang sinabi po ng ating Panginoon ay ganito, hindi ko sinugo ang mga propetang iyon. May pagtatwa. Yung nagpapakilalang sugo, ninakaw lang naman yung teksto. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko sinugo. Kung hindi sinugo ng Diyos, may kanino? Bahala kayo. Kayo, itong mga to. Alright, punta tayo dito. Okay. Ang Iglesia ni Cristo is a true church. Para maligtas ka, dapat miyembro ka niyan, mabautismuhan ka. At mahilig sila sa name game. Alam niyo yung name game? Alam niyo yung name game? Let's do Tony! Tony, Bobon. Laura Brani. Name game. Mahilig sila sa name game. Kasi sa kanila, kapatid na Adrian, ikaw nga, paliwanag mo yung pangalan. Kung paano sila magpaliwanag. Ito po ang kanilang binabasa sa Roma 16:16. Ano daw? ba ang sinasabi ng banal na kasulatan kung ano po ang tunay na iglesia? Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayun, narinig ninyo, Iglesia ni Cristo. Yan ang tunay na iglesia. Wala pong nakalasulat na iglesia katolika, apostolika, romana. Walang binabanggit na ganun. Anong nasusulat? Iglesia ni Kristo O kayo, anong tawag sa inyo? Iglesia hindi katolika. nasusulat. Hindi po kapag- nasusulat. Hindi
Totoo. Sa English nga po Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Ayun. Incorporated. So mahilig sila doon sa pangalan. Ganyan ang latag nila. Ha? Oh. Sasabihin ng ministro, mga kapatid, pag naghahanap kayo ng katotohanan na inyong ikaliligtas, maanong sangguniin natin ang mga salita ng Diyos sa dalisay na aral ng banal na kasulatan. Opo. Anong sabi sa Mateo 16:18? Itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Saan nagsasalita? Sinong nagsasalita? Si Kristo. Kaninong iglesia ngayon? Iglesia ni Kristo. Ay, palakpakan naman sila doon. Nakita ninyo yung deception? Tapos panigunda yung Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga Iglesia ni Kristo. Hindi sinabi Iglesia Katolika. Anong sabi? Iglesia ni Kristo. Basahin mo, 20:28 ng gawa, lamsa. Ito, dala ko Ito yung po kanila. Ito. Nahiram ko ito kapatid, po. lamsa. Oo. 2028. 20:28 ng gawa ng lamsa. Sa pagkakaliwat lamang po sa wikang Tagalog. Englishin mo muna, Englishin ko kapatid. muna. Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He purchased with His blood. At sa pagkakaliwat sa Tagalog, kapatid Ito po na ang ating Adrian, mababasa. 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pakanin ninyo ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang sarili. pag hindi kayo iglesia ni Kristo, hindi kayo tinubos ng dugo ni Kristo, hindi kayo maliligtas. Opo. Di anib na sa kanila. Nakita ninyo yung deception doon? Paano nyo maspat yung deception? Doon sa Lamsa 2028, yan lang ang kanilang talata dyan. Dahil wala pong Greek manuscript na gumagamit ng salitang Iglesia ni Cristo in the New Testament. In Acts 20:28, there are only two variants. One, yung nagsasabi, Ecclesian ton theon, Church of God, which He purchased with His own blood. Lalabas doon na si Kristo yon, Diyos. Tatanggapin ba nila yon? Hindi. Kontra sa kanilang aral. Diba? Pangalawa, Ecclesian ton kurion, the Church of the Lord. Hindi rin nila gagamitin yon dahil wala doon yung pangalang Church of Christ. Kaya nakahanap sila ng kakamti. Kay George Lamsa translation. From the ancient Eastern text daw, Peshitta. From the Aramaic text. Ngayon, ang New Testament, hindi naman sinulat sa Aramaic or sa Hebrew. Ang inspired doon, Greek. At dalawa lang ang variant. Either Church of God or Church of the Lord. So yung paggamit ng Church of Christ is not inspired. Wala, hindi galing sa Espiritu Santo. Mahilig po silang gumamit ng pangalan ng Diyos. Ano? Oh yes, kapatid. Mamaya, anuhin natin yan. Ipaliwanag ko lang itong lamsa na ito. Pangalawa, nung sinalin ito ng English, alam nyo naman na mali agad yung translation na Church of Christ. Kasi kung totoong Aramaic, dapat ang English, Church of the Messiah. Diba? Kasi ang Christos, Greek. Nakita nyo? Makapandaya lang, ano? Marami namang nadaya. Yung mga hindi nag-aaral, aralan niya kayo tungkol dito. Ewan ko kung may ma-convert sa inyo. Bistado na eh. Kasi, sa Hebrew, sa Aramaic, Messiah, Mashiach. Oh. Kaya mali rin yung translation ni Lamsa.
kung talagang consistent siya, dapat Church of the Messiah, hindi Church of Christ. Kasi ang Christ, Christos, Greek yon. Amen? Ngayon, kapatid ni Adrian, napakahalata talagang mahilig gumamit ng pangalan ng Panginoon o ng Diyos itong Iglesia ni Cristo. Anong sabi ng banal na kasulatan? Awit 139:20. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan. Ayun. Ang gumagamit ng pangalan ng Diyos, ng Panginoon, maging ng Panginoong Hesukristo, hindi niya kakampi. Mga kaaway. Tinuturing niya mga kaaway. Dahil ginagamit na walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? 127:1 ng awit. 127:1 ng awit. Ito po sa mga awit, 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Hindi naman binigyan ng special power of attorney ni Kristo si Manalo para gamitin ang kanyang pangalan. Ano ba yung bahay sa bagong tipan? Ito po. Yan ay ang Unang Timoteo 3:15. 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia. Ayun. Sa New Testament, ang bahay, yan yung iglesia. Kaya malibang ang Diyos ang magtayo ng kanyang sariling iglesia, walang kabuluhan. Kaya ito wala itong kabuluhan yung paggamit ng iglesia ni Kristo. Bakit? Wala namang pahintulot sa Diyos Opo. At hindi naman si Kristo mismo ang nagtatag si Manalo. Napakadaling gawin yan Maglakad-lakad ka, nakapulot ka ng panting pink, isuot mo, sa'yo na ba yun? Nagbuklat-buklat lang ng Biblia, nakakita iglesia ni Cristo, pinaregister kanya na. Oh. Yung Jose Rizal University, sino may-ari nun? Si Rizal? Hindi naman Yung San Miguel Corporation, sino may-ari? San Miguel? Hindi rin naman In the same manner, na kung ikaw may-ari, hindi mo ipapangalan din sa'yo, pwede naman yon. Pangalan ng, sino may-ari ng SM? O hindi naman pinangalan Henry Simol Sino may-ari ng Totos Bookstore? Yung mas mahirap. You see the point? Ganun ka-absurd. Pero ipaliwanag natin kapatid ni Adrian kasi maraming naluloko dito Yung Roma 16:16. Basahin mo nga sa English yan. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Plural. Hindi po singular. Churches of Christ. Okay? Dahil may mga iglesia sa Epeso. Kaya nga sinulatan ni Apostol Pablo Opo. sa mga taga-Epeso. May iglesia sa Thessalonica, sa Filipos, Sa Galatia. sa